So, mapagpalang araw mga kapatid. So, mga kapatid, ngayon, naintindihan na natin, nalaman na natin kung paano tayo nilikha. Amen? Amen mga kapatid? Alam mo na ba kung paano ka nilikha? Alam mo na ba kung anong plano ng Panginoon sa atin? Amen. So, kung paano tayo ay tumanggap ng pagkain espiritual, so kailangan din naman po natin magbigay para sa Panginoon. Amen? Para sa gawain sa Panginoon. Yan po. Sabi po dito sa Ecclesiastes 7:12, sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makatuwid bagay, gaya ng salapi na sanggalang. Ngunit ang kailangan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niya. Amen. So, mga kapatid, itong verse na ito, ano po ba ang ibig sabihin dito? Ano po bang ibig sabihin nito? Sabi dito, halimbawa, tinutulungan tayo ng Biblia na magkaroon ng tamang pangmala sa pera. Sinasabi ng karunungan ay pananggalang kung paano ang salapi ay pananggalang, ngunit ang pakinabang sa kaalaman ay iniingat ang buhay ng karunungan ng mga nagtataglay nito. Oo, pananggalang ang pera, pero tanging ang karunungan mula sa Diyos na nasa Biblia ang nakapagbibigay ng tunay na kapanatagan sa lahat ng panahon. So, amen mga kapatid. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, kung mapapansin natin, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, nung wala pa tayong Kristo sa puso, kapag tayo nagkakaroon ng pera, pag may hawak tayong pera, halos hindi natin alam kung paano natin gagastusin. Di ba? Sige lang. Inuman doon, punta doon, party-party. Di ba? Doon na pupunta. Halos. Di ba? Nawawala na, kumbaga kung saan-saan lang napupunta yung ating kinikita. Sinasabi dito, maging matalino tayo. Amen? Ano po ba ito maging matalino tayo? Ang ibig po ba sabihin nito ay maging puripo tayo? Ibig po bang sabihin nito ay hindi tayo tumulong? Ganun po ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, maging matalino tayo sa lahat ng ating pinagpaguran. Amen? Tayo po mga OFW, tayo may mga trabaho, marami po ang lumalapit sa atin. Amen? Maraming humihingi ng tulong. Amen? Maraming nangungutang. Amen? Pero dapat maging matalino tayo. Dahil yung po ang sinasabi ng Biblia. Bakit po? Hindi po masama ang tumulong, hindi po masama ang magpautang. Pero kung ang pinapautang natin, ang tinutulungan natin ay gagastusin lamang nila sa walang kakwenta-kwentang bagay, gagastusin lamang sa droga, sa sugal, sa alak, sigarilyo, sa lahat ng bisyo, at maging sa pagyayabang, ito po ay isang pagkakamali natin kung sila ay ating bibigyan. Amen po? Yan po tinutukoy, yan po tumutukoy ang verse na ito. So dapat po tayo maging matalino sa ating mga kinikita. Amen po? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, bakit ko po nasabi ito? Sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay ng lahat ng ating kinikita. So dapat ang pera na ating nahawakan, ang pera na ating sahod na ating natatanggap, ito po ay nagagamit natin sa tama. Amen po? Sabi po dito, ang Biblia ang nagbibigay na tunay na kapanatagan sa lahat ng panahon. So kung isa sa puso natin ang ating mga kaalaman sa Biblia patungkol sa paghawak ng pera, magiging maayos po ang ating mga
kinikita. Amen po? At wag po natin kakalimutan na lagi po natin uunahin sa lahat ng bagay ay ang pagbibigay para sa Panginoon, sa gawain sa Panginoon. Amen po? Sapagkat sinasabi po ng Romans 11:35, o sino ang nagbibigay na una sa kaniya at siya'y babayaran muli. So, malinaw mga kapatid na kung uunahin natin ang Panginoon, ang pagpapala ay patuloy na darating sa atin. Amen po? Sinasabi nga dito, the more you give, the more you receive. So dapat maging matalino po tayo sa ating pagbibigay. At dapat unahin po natin ang Panginoon na nagbigay sa atin ng blessing. Amen po? Ibalik po natin ang para sa Panginoon. Tayo pong lahat ng mga Kristiyano, amen? Lalo tigit ang mga matatagal na sa gawain, yung mga ginagamit sa iglesia, ibigay po natin ang tama, yung ating tithes, yung ikapansakong bahagi. Kasi yun naman po yung inuutos ng Malakay 3:10. Amen po? Amen. Yun po ang inuutos ng Malakay 3:10. Ibigay ninyo ang inyong mga ikasampung bahagi sa aking iglesia, sa aking gawain, at bubuksan ko ang durungaw ng langit at ibubusa inyo sa ganang pagpapala. So lahat po tayo mga kapatid, lalo tigit ang matatagal na dito sa gawain, matatagal na at ginagamit ng Panginoon, dapat po natin ibigay ang nararapat, ang ikasampung bahagi para sa Panginoon. So ang mga tao naman, ang mga kapatid na hindi pa halos na unawaan, ang mga kapatid na halos hindi pa nila naiintindihan, ang bagay na ito, nasa puso po ninyo kung ano ang nararapat para sa inyo. Dahil pinagpapala ng Diyos ang maluwag sa puso sa pagbibigay. Amen po? Tayo po'y magbigay sa Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y ibibigay mo at inangkin mo. Taas po natin ating mga kamay at ipanalangin natin ang mundo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mga nalikom na ito na salapi, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid na buong pusong nagbigay sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang salapi na ito, Panginoon, katulad ng sinasabi mo sa verse, maging matalino, Panginoon, ang hawak nito at magamit lamang ito para sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nawa ang mga nalikom na salapin ito, Panginoon, ay matugunan
ang pangailangan ng iyong iglesia na kung saan, Panginoon, nalalapit na po ang pagbabayad namin sa renta ng bahay na ito. At nawa, Panginoon, ang kakulangan ng salapi na kailangan namin ay matugunan ito, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, ang mga kapatid na nandito, katulad ng sinabi mo sa iyong salita sa Malakay 3:10, bubuksan mo ang durungaw ng langit at ibubuhos mo ang pagpapala mo sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Hindi lang sa kanilang buhay, maging sa kanilang kumpanya, Panginoon. Pagpapalain mo rin, Panginoon, sapagkat doon ang gagaling, Panginoon, ang mga kinikita nila, Panginoon. Hallelujah. At maging ang buong kanilang pamilya, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at pakikisan ng Banal na Espiritu. Amen.